kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pasamba. Kalwalhatian, buong karaanan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Ikaw ang tunay. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Yes, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Aming Diyos, pasalamat sa iyo sa kabila po ng pangyayari na kung saan marami po ang nababalita. Subalit sa ating mga po, Panginoon, sa iyong salita, kami pasalamat in everything in Jesus Christ. Thank you, because it is your will, Panginoon. Kami po nagpapasalamat hindi dahil po sa kanina po ay dumaranas ng mga pagsubok na ito, ng mga pangyayari ito na hindi naman po kami kundi ang buong daigdig o Diyos. Subalit, Panginoon, dahil sa iyong salita, nagkakaroon kami, Panginoon, na nakakagana at kapayapaan dahil alam namin na sa kabila ng pangyayari ito may maganda ang layunin sa tingin po yung mangyayari sa amin. Lord, sa gabi ito kami po ay mag-aaral ng iyong salita at ito po ang kumilos, ito ang pagkayag. Gamitin mo lamang po na daluyan ng iyong salita ang iyong lingkod at dalangin lingkod namin. Ito ang aming mapaparangalan at manunuwayan. Samahan mo kami, Banal na Espiritu, pagkalooban kami ng pangunawa sa mga salitang aming pagninilayan. At ang matabamong dinhi, O Diyos, ay mahasik at ito ay magbunga at tumubo, magbunga sa aming buhay. Ang aking nagpapasalamat na Ama, kami pong aangkinin ang kapangyarihan ng iyong salita
mamanifesto sa aming buhay. Salamat po, O Diyos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Say, Amen. tayo ay nagtatahan ng salita. Asahan tayo dito sa Isaiah chapter 53 verse 5. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binuggo dahil sa ating kasamaan. Tayo ay umaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanya tinanggap. Marahil tayo po talaga ay hindi naman natin sinasabi na tayo ay talagang hindi naapektuhan. Bagamat salamat sa Diyos dahil tayo po ay may natututunan na kung saan ay siya kung nagpapatatag sa atin dahil mayroong ginawa ang ating Diyos at kung saan ay dapat nating pangkawakan. Bago pa man mangyari itong nangyayari dito na kung sa panatatakot ang marami, nababalisa ang marami at hindi lang dito sa ating bansa, sa ating lugar, kundi sa ating sambahayan, sa buong mundo. Nangyayari ang pinatatakutan. May mga nagtatanong, kailan ba ito matatapos? Subalit, dapat nating alamin, bago ito nangyari, ito ay isinulat na, nakatakda ng maganap, atin na lamang po, binigyan tayo ng paunang sinabi ng ating Panginoon at tayo ay hindi dapat mabalisa o matakot dahil ito ay napagtagumpayan niya, pinahintulot niya upang maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Dito sa ating binasa, ito yung pagkakataon o pangyayari na ang Diyos mismo ay nagpahintulot na mayroon siyang isang isinugo upang dumanas ng katakot-takot na hirap bilang isang halimbawa na kung saan ay ipinakikita na hindi ito makakayanan ng sino man. Ngunit dahil sa kanyang pagmamahal sa atin ay hindi madali ito sa kanyang sarili na ang kanyang gagawin bilang tanda ng pagmamahal sa atin ay tiisin ang kanyang damdamin sapagkat ang kanyang isusugo ay isang napakahalaga sa kanyang puso. Walang iba kundi ang kanyang anak. Bago ito nangyari, ang sabi niya rito sa verse 4, sabi niya ng Isaiah chapter 53, iniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasak. Akala natin ang dinanas niya iparusa sa kanya. Ganun yung iniisip ng marami. Nang akala sa iyong makasalanan. Kung nangyayari ito, kasalukuyan nangyayari ito na pinaparusahan ang kaisa-isang at minamahal ng anak ng Diyos. Marami ang nangungutya, marami ang nagsasabing makasalanan niya, pinagtatawanan. Ngunit ano ang nasa loob ng Panginoon? Anong nasa kanyang damdamin? Kung ating iisipin ko at pagnindayan, hindi ito napakasakit. Ang isang kamahal-mahal mo, pinakamamahal mo, nakikita mo, pinarurusahan, sinasaktan, na alam mong hindi naman ito dapat mangyari sa kanya. Ngunit ito ay tiniis mo at mismong yung pinaparusahan hindi umiinig. Tinatanggap ang lahat ng parusa. Kung atin kung pagninilayan ito. Sabi mo na, ang mga iniisip ng tao nun, makasalanan nga ang tao ito. Subalit alam ng Ama, wala siyang kasalanan, napakalinis niya, subalit tiniis ito ng Diyos dahil may mabuti siyang layunin. Ano yung layunin niya? Tayo ay maligtas sa kaparusahan
na dapat tayo ang maparusahan. Ganyan yung pagmamahal sa atin. Tiniis niya yung sakit, yung hapdi, yung kirot, na dapat ay tayo ang magtiis niyan. Tayo ang lumasap niyan. Pero tiniis ng Ama yung nakikita ng paghihirap ng anak. At ang masaklap pa nito, nakikita niya ang dinaranas na hirap ng anak, ngunit hindi man lang dumadaing ang anak. Alam ng anak ang kanyang layunin. Ang tayo ay tubusin, ang tayo ay iligtas. At kung minsan, nakatanong sa ating sarili, bakit niya ito ginawa? Alam nyo, yung pangyayaring ito, ang parusa sa kanila, talaga pag nagkasala, pag sa batas talaga, sa laws, pag ikay gumawa ng kasalanan, may talagang karapat-dapat na parusa. Subalit, alam nyo ba ang parusa ito? Ang parusang tinanggap ng ating Panginoon ay talagang grabe. Ang nagparusa sa Kanya ay pulutong ng mga kawal Romano na kung saan ang pahirap na Kanyang ginawa ay hindi na parusa, torture. Alam niyo ba yung torture? Ibig sabihin ng torture? Talagang hindi lang, talagang kumbaga hindi kayang tingnan ng mga yung mahihina ang damdamin. Kung ikaw ang talagang makikita mo ang pahirap na ito, ikaw mismo, hindi mo kayang tanggapin. Dahil ano yung parusa? Nung siya ay hinahagupit, alam niyo pinangahagupit, isang latigo na kung saan nandun yung mga tinik, mga nakapudukot na tinik, na kapag lumapat sa balat ng tao, ito ay babaon sa balat. Tapos, ang gagawin pa, talagang grabe yung nagpaparusa nito. Mga sundalo, ang parusa, ang ginagawa nila, nahampas na, nung latigong may mga tinik na ito, may mga matatalim na tinik na nakapulupot doon, nahampas na, pag bumaon sa balat ng ating Panginoon Jesus, ihilahin, kasama yung balat, yung laman, dumudugo, ihilahin kahit saan, tumama yung pamalo nung nagpaparusa, tapos hihilahin. Pero makikita natin dito, hindi man lang siya dumadahi, hindi siya nagreklamo sa atin. Kaya kung tayo ay sa ating pangyayari, anong gagawin natin? Sisigaw na tayo siguro sasabihin natin, tama na po, hindi ko na kaya. Pero ang Panginoon, nagpatuloy lang tanggapin yung parusang hindi dapat siya ang tumangga. At ito ang masasabi natin, hindi lang yung bago siya parusahan ng ganon, dinuduraan siya sa mukha. Imagine, ano yung kanyang tahanan, sa heaven siya, iniwan niya, itinuring siyang parang isang alipin, nagpakababa, iniwan ang kanyang pagiging Diyos, yung karapatan niyang maging Diyos. At dito makikita natin na yung kanyang iginagalang nakatayuan sa langit, dito pagdating sa lupa, yung kanyang mga nilikha, dinuduraan lamang siya, kinupot siya. Can you imagine that? Kung gaano masakit. Siya yung lumikha sa mga taong ito na kanyang tutubusin sa mga parusang ng kasalanan. Subalit, ano ang ginawa? Dinuraan sa mukha. At ang sabi ng isang parte ng kasalanan sa mga naunang talata, hindi siya mahitsurahan kung siya ay tao. Dahil sa mga lakay na kanyang. Ngayon, ang tanong ay, ano ang dahilan? Bakit ito ay nangyari? Kung babalikan natin ang ating binasa, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasusunod. Tingnan nyo ha. Dahil sa ating mga kasalanan. Ano ang koneksyon na siya ay parurusahan, siya ay nasusugatan? Ano ang koneksyon niya sa kanyang buhay? Wala. Ang sabi ron, kaya siya nasugatan, kaya siya dumanas ng parusa
dahil sa ating kasalanan. Yun ang pangyayari, yun ang purpose kung bakit niya tiniis yung parusa sa kanya, kung bakit niya tiniis yung mga sugat na nakamit niya dahil sa ating kasalanan. At kung ating pagninilayan ang ginagawa natin, hanggang ngayon, marami sa atin ang nagbabaliwala sa Panginoon. May krisis na nga, meron na nga sinasabing buong mundo ay naapektuhan, ngunit marami pa rin ang hindi lumalapit sa Diyos. Salamat naman, marami na rin yung tumatawag. Pasalamat tayo, meron nakikita ng maganda, positive. Pero marami pa rin ang talagang umaasa lang sa gobyerno. Sa panahon ngayon, kahit anong yaman mo, kahit marami kang pera, walang magawa ang pera. Buti nga sa atin dito, kahit pa paano may nabibilan pa. Eh paano doon sa ibang nagsarana? Kahit gaano karami ang pera mo, kung wala ka namang mabibili, bago na yun. Kahit mayaman ka, kahit marami ang sasakyan mo, kung hindi ka naman makalabas, ano ang iyong advantage sa iba? Kaya ngayon, makikita natin dito sa pangyayari ito, lahat ay halos pantay-pantay. Mahirap, mayaman, may pinag-aralan o wala. Lahat nararanasan natin na wala pala talaga tayong magagawa. Ngunit, ang lahat ng ito, kung ito man ay nararanasan, kasabihin ng diba, parusa. Ito ay ipinahihintulot upang tayo ay makapagnilay, upang maunawaan natin at aminin natin sa ating sarili, wala pala tayong kakayanan mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Amen. Hindi natin kayang lusutan ito. Ipinahihiwatig lamang ng pangyayari na yung kasalanan natin na kung saan dahil ang Diyos, ang Panginoon Hesus ay nasugatan dahil hindi natin kayang alisin ang bagsik ng kasalanan ito sa ating buhay kung gagawin lang natin sa ating kapamaraanan. Tama ba? Subalit salamat sa Diyos, tiniis niya ang lahat. Kaya raw sila sugatan dahil sa ating mga kasalanan. Ano pa ang dahilan? Yung pagbugbog sa Kanya, paghagupit sa Kanya, na kung minsan ito kinukutya pa siya ng marami. Ito pala ang dahilan doon dahil sa ating kasamaan. Alam niyo ba yung pagtanggi sa Diyos? Ito ay isang ayuda. Yung pagbabaliwala mo sa Diyos, ito ay isang, sino ang iyong priority? Hindi pa kasalanan niya sa Diyos. Ayaw ng Diyos na siya ay taken for granted. In the same way, kung minsan hindi naman tayo siyuwi, ibig sabihin hindi tayo talagang kitang-kita. But in the heart, alam ng Diyos kung tayo ay talagang nagtitiwala sa Diyos. Amen. Meron kasi talaga siyuwi. Ibig sabihin, pinapakita nila na talagang sila ay aktibo sa Diyos, pero deep in our heart. At alam ng Diyos kung tayo nga ay totoo sa ating pagkikipag-komunikasyon sa Diyos. O talaga nagpapakita lang tayo, masasabihin natin, tayong aktibo, talaga tayo may relasyon sa Diyos. Pero deep in our heart, alam niya ng Diyos kung totoo nga talaga yung ating paglapit sa Diyos. Kaya nga, ang sabi niya, siya ay pinugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ayaw ng Diyos kasi, yung makikita na siya binabaliwala. Kaya lang, wala siyang magawa. Dahil yun talaga yung ating ginagawa eh. Akala natin tama. Gusto ng Diyos, lagi tayo nakalapit sa Kanya, may komunikasyon sa Kanya. Ibig sabihin, ipakita mo sa lahat ng tao, talagang ikaw ay banal. But ipakita mo sa Diyos na ikaw ay banal in your heart. Dito sa puso. Kasi pwede kong sabihin ng tao, pag nakita ka ay banal yun, kapatid. Banal si brother, banal si sister. Pero in his heart or in her heart, kita ng Diyos kung totoo siya banal.
kahit hindi ka siyuwi, alam ng Diyos. Kahit hindi ka nagpapakita, alam ng Diyos sa kaibuturan ng puso mo kung totoo kang nagmamahal sa Diyos. Hindi naman natin sasabihin perfecto tayo, malinis na eh. Tama ba? Pero alam ng Diyos yan. Ako nga, inaamin ko nga sa sarili. Kung sasabihin ninyo man yung katulad sa Bible, yung sabi ko, lagi kang manalangin. Ako, pag ako'y nanalangin, hindi naman talaga katulad mo. Iba talaga napakahaba, shortcut lang. At inaamin ko ito sa Diyos, kulang ang aking oras kung ikukumpara sa iba kung manalangin. Pero hindi ko sinasabing ako'y tama. Ang sinasabi ko lang, alam ng Diyos yung puso ko pag ako'y nananalangin. At hindi ko masasabing talagang okay na okay ako malibang ang Diyos ang magsabi nito. Tama ba? Amen. Kaya nga, ayaw ko talagang mag-isyuri. Tama na sa akin si Lord na lang nakakaalam. Amen. Pero sabihin ko man, banal ako, dali kong aking ginagawa. Kung makikita sa naman ng Diyos ako, di bali wala lang. Nagmapuri lang ako sa tao. Pero sa Diyos, hindi pala ako karapat-dapat. Pero dito, ang sabi, yung nangyari sa ating Panginoon Hesus, kung paano siya binugbog dahil sa ating kasamaan. Kasi nga, nagising tayo sa isang relihiyon na hindi talaga siya ang tinatawagan. Nagising tayo sa isang paniniwala na akala natin yun na ang tama, ngunit hindi pala talaga siya ang sinasamba. At salamat dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, tayo po ay tinuruang makalapit sa Diyos at dito nga unti-unti natin naunawaan ang totoong paglapit sa Diyos at the same time, tayo rin naman ang binibigyan ng pakinabang sa ating paglapit. Amen. Sa English translation, titingnan ko lang. Dito may makikita po tayo sa NIV, ang pagkakasabi rito, yung ating binasa. But he was years for our transgression. He was just for our iniquities. Punishment that was us, his was on him. Dito kasi iba eh. Sa medyo parang malabnaw. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Pero sa English, ang pagkakasabi, the punishment that brought us peace was on him. Yun daw parusang kanyang dinala, na kanyang binata ay nagdala sa atin ng kapayapaan. Hindi natin tulubos ang mga anuan. Ngunit kung babalikan natin yung sinabi, tayo ang dapat na tumanggap ng parusa na kanyang tinanggap. Hindi na tayo sasabihin makukundi, hindi na tayo ikukundi na dapat tayo iparusahan dahil tayo karapat-dapat parusahan dahil sa ating kasalanan. So, balit ang sabi rito, ito yung nagbigay ng kapayapaan, yung parusang tinanggap niya, ito yung nagdulot sa atin ng kapayapaan. Why? Dahil hindi na tayo parusahan. Anong gagawin lang natin? Believe. Pagtiwalaan natin. Ito yung masaklap. Yun na nga lang ang sinasabi ng Diyos, magtiwala tayo, paniwalaan natin yung parusang tinanggap ng Diyos, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, yung pagbugbog sa Kanya dahil sa ating kasalanan at kasamaan, ito ang nagbigay sa atin ng kapayapaan na isang panahon, hindi na talaga tayo daranas ng parusa. Ang sabi niya, siya na ang tumanggap na dapat tayo ang magparusahan. Why? Hindi natin maunawaan. Pero in the end, makikita natin ang dulot pala noon sa atin kung pagbinilaya natin ito. Kapayapaan ng ating kalagayan na kahit dumating ang panahon ng pagsusulit, hindi pala ako paparusahan dahil tinanggap mo ang Panginoong Hesus na yung parusang nakalaan sa iyo, hindi na pala darating sa iyo dahil kinuha na ng Panginoon. Ano ang dulot nun? Kapayapaan. Hindi ka na makiisip na ikaw ay parurusahan. Ngayon, kung hindi ka nagtitiwala, ito yung
nagdadala sa iyo ng kaguluhan at na sa nangyayari ngayon, ito yung bumabagabag sa iyo, siguro pinarurusahan ka ng Diyos. Hindi mo maiisip, may layunin ang Diyos. Ang tanong ay, kay hanggang kailan ko kaya ito tatagal? Mayroon pa kaya kaming kakainin pag tumagal ito? O kaya hindi kaya kami maepektuhan ng sakit na ito? Yan ang mangyayari kapag hindi mo naunawaan yung ginawa ng ating Panginoon sa krus. Wala kang kapayapaan. Kasi iisipin mo, ito na yata yung parusa sa kasalanan ko, sa kasama ko. Tama ba? Pero kung naunawaan mo yung ginawa ng Panginoong Hesus, yung pagbugbog sa Kanya, yung pagkagupit sa Kanya, yung pagkapako sa Kanya, yung pagkamatay niya sa krus, upang yung parusang dapat tayo ay tumanggap, ito ay maunawaan mo, siya na ang tumanggap ng lahat ng ito, at hindi ka dapat mag-alala pag wala kang alalahanin. Ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan dahil ito ay inako ng Panginoon. Ang dulot sa atin ito ay kapayapaan. Hindi ka na matatakot. Bagamat nandyan talaga yung pangyayari. Nasasabihin ng buong mundo ay, kung na lang halimbawa, hindi lang karaniwang mamamayan ang nababalisa ngayon. Maging mga presidente ng iba't ibang bansa naapektuhan. Paano kung wala kang Diyos? Paano kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos? Paano kung halimbawa ay may trabaho ka nga, professional ka nga, hindi ka naman makapasok, hindi ka makapagtrabaho? Ano ang magiging dulot ito kung ikaw man ay may posisyon o may negosyo sarado naman? O di wala kang kapayapaan. Ngunit ito ang masasabi natin. Yung nangyayaring kahirapan ito, yung nangyayaring managkagulo ito, yung nangyayaring virus na ito, kaya natin itong mapagtagumpayan dahil ang Diyos mismo sa kamatayan siya ay nagtagumpay. Yung gusto niya ito batid sa maging payapa ka lang. Siya ang bahala. Ano ang may tutulong sa atin ng pagkabalisa natin? Ang aklat ng Matthew kahit isang oras, hindi mo kayang tugtungan ang buhay mo kung ikaw ay mababalisa. Pero kung payapa ka lang, kung hanggang dito na lang, payapa ka naman, salamat sa Diyos. Bakit? At least, nandun ka sa kalagayang ikaw ay minamahal ng Diyos at anuman ang mangyari, hindi ka pababayaan ng Diyos. Pagpalagay natin, humantong na tayo sa talagang takda ng ating buhay. Alam natin kung saan tayo pupunta. Hindi ito kabayaan ng Diyos. Pero kung hindi mo alam ang kalagayan mo ito sa harapan ng Panginoon, tinitiyak ko sa inyo, mababalisa kayo. Dahil sa kanyang mga parusang kanyang tinanggap, ang dulot nito sa atin ay kapayapaan. At the same time, hindi lang ito. Sabi rito, and by His wounds, we are healed. Sabi na iba, dahil sa kanyang mga sugat tayo ay gumaling. Bakit may sakit? Marami talaga hindi gumagaling. Pero kung ating pagninilayan, sugat lang yan eh. Pero ang masakit talaga, yung sugat ng iyong damdamin, yung ikaw ay nasaktan, yung ikaw ay nag-iisip na hindi ka minamahal ng iba, hindi ka minamahal ng iyong pamilya, at ang iniisip mo parang wala nang nagmamahal sa iyo. Pero dahil sa kanyang mga sugat, tayo raw ay gumaling dahil sa kanyang mga latay. Pagnilayan natin. Yan lang bang physical na sugat yan ang tinitingnan natin para sabihin tayo magaling? Hindi ba tayo nakaranas ng masasakit na pangyayari at the same time, ngayon ay nakalimutan na natin kahit sabihin na natin na ito ay natusok, hindi na tayo umaaray. Why? Kasi pinagaling na tayo ng Panginoon. Diba? Halimbawa, yung ikaw may hiniling sa iyong mahal sa buhay at sa halip na ikaw i-grant, ikaw ay binidma yan sa damdamin. At sampalin ka na, huwag ka lang pagsalitaan ng masakit. Kaya mo pang tiisin yung sakit na literal. Isa rin sa sakit ng damdamin. At ito yung hindi natin nauunawan. Doon sa damdamin na nangyari sa ating buhay, tayo rito ay pinagaling. Nagkaroon na tayo ng kapayapaan dito. Yan ba? Ang akala lang natin, mismong literal na sakit na sugat,
Eh, anong ginagawa ng mga gamot yan? Ang literal na sugat. Anong ginagawa ng mga doktor? Ano yung ginagawa na sinasabi, mga ginagamit ng Diyos para tayo ay gumaling sa ating mga sugat, sa ating mga karamdaman? Anong ginagawa niyan? Tama ba? Amen. May purpose dyan. Bakit pinahintulutan yung nandyan yan? Kasi hindi yan pahihintulutan ng Diyos na nandyan yan na wala yung pakinabang. Ngayon, kung sasabihin mo, umasa ka sa Diyos, talaga, ngayon, nakita namin Diyos, bakit hindi ka gumaling kung ikaw ay na umaasa sa Diyos? Kulang. Sabihin natin, kulang. Kasi yun pa rin ang tinitingnan mo, yung mga elemento na kung saan inaasahang magpapagaling sa sakit ko. Tama ba? Pero kapag ikaw ay talagang totally na nagtiwala sa Diyos at alam mo, hindi na wala nang magagawa yung mga gamot na yan sa mga karamdaman mo, yan lang kikilos ang Diyos. Why? Nakita na ng Diyos sa puso mo, hindi na siya umaasa sa kung ano-ano, umaasa na lang ikaw sa Kanya. Amen. Marami na nagpatutunan yan eh. At the same time, yan ay naranasan ko sa buhay ko. Talagang pag inaasahan ko sa aking buhay, yung mga pwede pang gamitin para ako'y gumaling. Ay may nagsabi sa akin, wala nang magagawa. Ito ko lang naisipan, 100% pagtiwala sa Diyos. Anong nangyari? Tumilos ang Diyos. Hanggat meron pa tayong katiting na pinanghahawakan na kung saan yung tinitingnan sa atin ng Diyos na talagang 100 na pagtitiwala ay hindi makita sa atin, hindi pa makakakilos ang Diyos. Mababayan pa lang tayo ng Diyos. Pero ito masasabi ko, hindi ka pa rin niya iiwan. Hindi ka pa rin niya iiwan. Hinihintay ka lang magdesisyon. At dito sa pangyayaring ito, tinitingnan ng Diyos kung hanggang kailan ka magiging matatag at magiging tapat sa Kanya na hindi ikaw magpapanik. Sabi ng iba, panik lang, walang buying. Wala na raw, wala na kung buying. Panik lang. Eh, hindi yun eh. Ibig sabihin talaga, kung hindi ka talaga, nangyayari yan talaga. Eh, wala na tayo magagawa eh. Dati ini-enjoy mo, nasa labas ka. Pagkatapos mong nagkaroon ka ng konting financial, ini-enjoy mo na ito kung ano-ano binibili mo, nagkakaroon ka ng pagkakaalim-alim sa labas, ngayon di mo na ma-enjoy. Eh talaga ako nakakapag-isip. Ngunit kapag talaga may tiwala ka sa Diyos, sabihin ko sa'yo, mahintong ang tulog. Awawa. Dahil ito makikita natin, kung pagninilayan lang natin ito, ang sabi nito, kaya siya nasugatan dahil sa ating kasalanan. Kaya tayo gumaling dahil sa pahirap sa Kanya. Kaya siya binugbog dahil sa ating kasalanan. Kaya tayo na nagkaroon ng kapayapaan dahil sa parusa sa Kanya. Kung atin itong iisipin lang, mga kapatid, dito tayo magkakaroon ng ganap na kapayapaan, ano man ang nangyayari sa daigdig. At the same time, kung kahit pa paano, nakikinig na tayo ng balita. Kasi ang balita ngayon, puro nakakatakot. Marami nang namamatay. Maraming nakakaranta. Wala nang magawa. Baka na mag-collapse ang economy. Ang iniisip ng iba. Alam nyo pa, mangyayari at mangyayari yan dahil nakasulat na yan bago pa mangyari. Ito yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Bago pa mangyari yan, nakasulat na. Eh, huwag ka lang bibitaw. Enjoy ka lang sa buhay na binigay sa atin ng Diyos. Matatapos din yan. Ngayon, kung hindi ito matapos at talagang nangyari, may gagawin ang Diyos na kakaiba sa mga nagtitiwala sa Kanya. May gagawin ang Diyos. At the same time, itong pangyayaring ito, hindi naman talaga ito sa gawa ng kalikasan. Man-made. Gawa ng tao. Dahil meron silang purpose na kung saan meron silang layunin na gusto nila dominahin ang buong daigdig. Sabi nga ng isang lingkod ng Diyos, ang suwail
ay kumikilos sa pamamagitan ng mga taong ito na kung saan nagpaplano para sila ay mamuno sa buong mundo. Palihim ng kumikilos, hindi pa lang mahayag. Why? Kasi nga, meron pang hadlang. Sino yung humahadlang? Yung mga nananampalataya sa Diyos. Kung hindi tayo nananampalataya sa Diyos, anong purpose natin dito? Hindi tayo magiging hadlang. At kumikilos ito, kaya nga yung kanilang yun, idea nila yun upang takutin ang tao para yung kanilang plano ay mangyari at maganap. Ngunit salamat sa Diyos, tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwala at dito nga sa pangyayaring ito, tiniis ng Diyos ang lahat ng hirap. Para malaman natin, dumananas man tayo, nagdaranas man tayo ng ganitong paghihirap, alam natin, pinagtagumpayan ng Diyos yung napakahirap na pangyayari sa kanyang buhay. Ito ay simple lang sa kanya. Kung napagtagumpayan niya at sinasabing hanggang kamatayan, tinalo niya ang kamatayan, how much more itong sinasabing man-made na dahil diyan itong dumarating. May gagawin ng Diyos. Paniwalaan natin. Amen. Magtiwala tayo. Ito ay kayang-kaya ng Diyos. Hindi ito kaya ng kapangyarihan ng sino makapangyarihan ng presidente ng mayaman, hindi ito kaya. Kasi hanggat may antidote ito eh. Kaya nga lang, hindi ipinapaalam kasi babaliwala yung kanilang purpose. Pag ito'y nalaman ng lahat, yung antidote dito, yung pangontra dito sa virus na ito, di wala na. Payapa na uli ang tao, sasabihin, hindi na mag-iisip. Hindi. May binabala kasi, narinig ko sa isang lingkod dito, may binabalak na talaga, ito ay nakasulat din, na talagang pag-iisahin ang tao, mababaliwala na ang Diyos sa kanila na lang magtitiwala, sila na lang ang susundin. Pero hindi mangyayari ito hanggat mayroong mananampalataya pa sa Diyos. Hanggat may lumalaban pa sa gawa ng masama. Mangyayari lang ito kapag ang mananampalataya sa Diyos ay kinuha ng Diyos. Ano yung sinasabing rapture? Sino ang ira-rapture? Ayun naman ang palataya. Pag wala ng mananampalataya, doon na talaga kikilos ng todo ito kanilang mastermind. Yung tao, yung mga gumagamit yan, yung mga secret societies na yan, ang gumagamit lang dyan talaga si Satanas. Hindi pa lang yan nagpapakitang gilas ng todo kasi nandito pa yung mga kumukontra. Hindi makakilos, nandito pa yung mga Kristiyano. Takot na takot ang si Satanas sa Kristiyano. Why? May isa ko narinig na patutuyan na ang pagkakasabi, dati raw siyang satanista, atheist. Hindi naniniwala sa Diyos. Ang kanyang patutuo, habang daw nag-worship at nag-pray ang mga Kristiyano, yung kanilang lugar na kung saan doon sila nagkakatipon, sabi ng atheist na ito, para raw silang sinasabugan ng bumba. Ibig sabihin talaga, hanggat may totoong nananampalataya sa Diyos, hindi makakakilos ng normal o hindi makakakilos ng malaya si Satanas sa daigdig dito hanggat mayroong totoong Kristiyano na nananampalataya sa Diyos. Amen. At ito yung malungkot. Hindi lahat ng Kristiyano makakasama sa Diyos. Hindi. Why? Marami ito lang kasi siyowi. Marami lang talaga gusto lang nilang makilala sila na sila yung magaling, sila yung sikat. Pero sa Diyos, hindi yan pagalingan, hindi yan payamanan, hindi yan paramihan ng miyembro. Ang Diyos tumitingin sa puso ng tao. Babalikan natin ating binasa. Lahat ng pahirap na ito, mayroon dulot na kabutihan sa atin. Para sa ating kasalanan, para sa ating kasamaan, para magkaroon tayo ng kapayapaan at para gumaling tayo sa anumang sakit at karamdaman. Yan yung ginawa ng Panginoon Hesus. Kaya dumaranas man tayo ng sirkumstansyang ito, kahidyan ito sa ating buhay, hindi lamang dito sa atin, kundi sa buong mundo, may magagawa ang Diyos. Amen. May magagawa ang Diyos. Okay? Yan ang tandaan natin. Huwag kang bibitiw
Hindi mo na kailangan maging sure. Pero huwag ka magpakitang ikaw ay talagang sasabihin na natin. Huwag ka namang magpakita. Huwag ka namang magpakita na sasabihin mo, ako'y talagang magaling, ako'y talagang malapit na malapit ako sa Diyos. Baka sabihin ng Diyos, hindi. Naalaala ko yung isang hangal. Talaga nagpakasipag siya at nagmayaman. Ang sabi niya nung nakakauna siya ng maraming ani, gigibayin niya yung kamalig na malit papalitan ng malaki at siya na lang ay mag-i-enjoy habang siya nabubuhay. Ano sinabi ng Diyos sa kanya? Hangal, ngayon din, kukunin ko na iyong kaluluwa. Sino makikinabot sa kanya pinaghirapan? Ngayon, ganito yun. Kung nakita ng Diyos talaga sa atin, hindi totoo, walang mangyayari sa atin. Kung nakita ng Diyos na tayo'y totoo at pinaniwalaan natin yung kanyang ginawa, yung kanyang paghihirap, yung kanyang parusa at kamatayan sa krus, kung pinaniwalaan na natin, para sa atin yan, tayo ang makikinabang nito. At the same time, sa wakas, tayo ang makikinabang nito sa piling ng Diyos. Amen. Meron tayo kapigati yan, hindi yan mawawala. Nakasulat yan eh. Sabi nga ng Bible itong nararanasan natin ito, pasimula pa lang yan eh. Hindi pa talaga yung climax. Tinuturuan lang tayo ng Diyos para hindi naman tayo mabigla. Basta huwag kang bibigla. Amen. Kaya naman natatakot ang tao. Pag inakala niya na sa sarili talaga, ito na yung katapusan. Ito yung kailan ko lang nga rin ito. Pero ito talaga yung nasa sa isip ko pa noon. Pero na-confirm talaga na ang mga mananampalataya hindi daranas ng katakot-takot na panghihirap. Yes. Amen. Kaya hindi makakilos si Satanas ng todo dahil narito pa tayo, mananampalataya. Pag tayo kinuha na ng Panginoon, saka pa lang kikilos ng todo sa Satanas at katakot-takot na paghihirap ang mangyayari dito sa mundo. Ligtas tayo. Why? Kinuha na tayo. Sabi lang, saka palang makakakilos ang suwain kapag wala ng hadlang. Sino yung mahadlang? Tayong mga nananampalataya. Amen. Kaya ito yung tinuturo sa atin. Alalahanin natin yung pahirap na ginawa ng tao na nilikha ng Diyos sa Kanya dahil sa ating kasalanan, yung mga bugbog dahil sa ating kasamaan, pagkamatay niya dahil para tayo magkaroon ng kapayapaan, at the same time yung mga latay na kung sa sugat, sa sakit at karamdaman tayo ay bumalik. Salamat po Diyos sa mga salitang ito, Panginoon, na kung aming pagninilaya talaga, hindi namin maisip bakit mo ito ginawa. Bakit mo ito ginawa? Hindi ka naman dapat siyang maparusahan ka. Ngunit tinis mo ang lahat ng ito dahil sa labis mong pagmamahal sa mga taong nililipa mong kawagis. Nakalulungkot lang isipin, Lord, marami naglaban. Ngunit kami man, Panginoon, Lord, hawakan mo lang kami na mahigpit. May pananampalataya kami, Panginoon. Ngunit kung sa aming sarili lang, Panginoon, baka nga kami dumating ang araw, baka kami matupay na. Hawakan po kami ng mahigpit at tuluyang bigyan kami ng kalakasan para mapagtagumpayan ang lahat. Hallelujah. Yes, Lord. Ikaw ay wawasan, makaligan, sa'yo ay umisan. Ang puso ko'y lumulog sa'yo.
Daluyan ng walang hanggang walang mabuhay pagsamba. Magari ka, O Diyos, sa'yo na kailanman. Sa'yo ng papakumbaba ng susumamo, maging kapatid ko. Ikaw ay mamasdan, magalitan, sa'yo ay bumisan. Obig mo ang buhay ko'y maging mahal mong tahanan. Tulog ka na rin, wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mabuhay pagsamba. Magari ka, O Diyos, sa'yo na kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Tulog ka na rin, wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mabuhay pagsamba. Magari ka, O Diyos, sa'yo na kailanman. Magari ka, O Diyos, sa'yo na kailanman. Magari ka, O Diyos, sa'yo na kailanman. Hindi po tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa mensahe nito, Panginoon. At patuloy kami nagpapakumbaba sa iyong nalapanan, Panginoon. Nagpapasalamat sa pribilehiyo na kami po ay nakapag-aral ng iyong salita. Gamitin niyo po, Panginoon, ang mga sirkunstansyang ito ang nangyayari sa kapaligiran upang maipakilala sa buong daigdig ang iyong banal na pangalan. Panginoon, ang mga nananalig sa iyo, O Diyos, hawakan mo ng mahigpit. Baka kung kami lang ang hahawak sa iyo, O Diyos, baka kami makabitaw. Hawakan po kami lahat, Panginoon, na sa iyo ay nagtitiwala upang hindi kami mapahiwalay sa iyo. At Panginoon, dalangin din po namin sa lahat po ng volunteer, sa lahat po ng mga frontliner, mga doktor, nurses, sa mga ginagamit mo pag-instrumento, O Diyos, sa mga kasundaluhan, mga kapulisan, sa mga nagbabantay, Lord, patuloy silang ingatan, Panginoon. Ibinubuwis nila ang sarili nilang buhay, Panginoon. Hindi alintana ang panganib na baka man sila ay mahawahan. Lord, patuloy po silang ingatan upang magampanan po nila ang tungkulin na kanila pong nag-volunteer po sila sa tungkulin ito, O Diyos. Lord, pwede naman silang tumigil kung gusto nila. Ngunit narapat nilang makapaglingkod sa abot ng kanilang makakaya. Kaya patuloy silang pagkalooban ng proteksyon, pag-iingat, kalusugan at kalakasan ng pangangatawan upang mapagtagumpayan po nila at magampanan ang tungkulin kanila pong ginagawa sa sambayan, O Diyos. Hindi lamang po dito sa lugar namin, dito sa bayang ito ng Pasig, maging sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo, O Diyos, at dalangin din po namin ang iyong provision sa lahat po ng pangangailangan, Panginoon. Lord, kayo po ang nakakaalam ng pangangailangan ng bawat isa. Kayo po ang wala pong limitasyon kung ikaw po ay magkaloob, Panginoon. Kaya naman, Lord, pinasasalamatan namin ang iyong pagkakaloob ng lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. At the same time, Lord, idinudulog din po namin sa iyo ang aming Pangulo, ang mga kasama niya sa panunungkulan, ang mga taong pinili mo upang maglingkod sa bayan, Lord. Patuloy pong pagkalooban ng karunungan at katalinuhang nagmumula sa iyo, O Diyos. Lord, maging hakbang nila ay ayon lamang po sa kalooban mo at pagkalooban ng kalakasan, Panginoon. Lord, sapagkat hindi po biro ang nangyayaring ito sa paligid, Panginoon. Lord,
hawakan mo ang kanilang puso at isipan at bigyan, Panginoon, ng matibay na pananalig sa iyo, O Diyos. Magkaroon ng banal na takot sa iyo, Panginoon, at turuan din yung mga taong nagbabaliwala sa iyo. Maging dahilan ito, Panginoon, maging susi ito, Panginoon, upang ang mga taong ito na dati nagbabaliwala sa iyo ay lumapit na sa iyo at magtiwala sa iyo. Sapagkat nais mo naman, Panginoon, wala kang nais na ang tao ay mapahamak maliban lamang na tumatanggi sa iyo. Kaya Lord, salamat po. Inaangkin po namin na ang nangyayaring ito po ay isang positibong bagay upang ang mga tao ay mailapit sa iyong banal na palas. Salamat po ng marami, O Diyos. Salamat din po, Panginoon, sa kaloob mo sa aming pribilehiyo na kami nga po ay mag-alay ng iyong salita. At sa sino mang, Panginoon, na kung sakali, Panginoon, ito ay mapanood ng iba, Lord, pagpapalain mo rin sila at anuman ang kalagayan nila, Panginoon, aabutin mo ang lahat ng kanilang pangangailangan. At the same time, Lord, yung pangangailangan na talagang magtiwala sa iyo. Salamat po ng marami at sa iyo namin iniaalay lahat ng karangalan at kapurihan at pasasalamat. Sa iyo lamang, Ama, sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas, Panginoon Jesucristo.